puntong ito mga kanyusik, alamin naman natin ano ba yung ginagawang hakbang ng ating po mga kapulisan para matiyak yung kaligtasan po ng mga mag-aaral sa gitna nga po ng mga napapaulat na mga insidente po ng karahasan na naitatala sa ilang mga paaralan dito po sa ating bansa. Kasama po natin ang spokesperson and chief Regional Public Information Office for the National Capital Region Police Office, Police Major Hazel Asilio. Magandang umaga po, Ma'am Hazel. Yes po, magandang umaga po. Ma'am, ngayong Hunyo, maraming nangyari po na serye ng ilang student safety-related incidents sa ilang lalawigan. Ano po ang kaagad na ikinasang hakbang ng NCRPO upang maging precautionary measures? Yes po, nakakalungkot po na may mga ganitong insidenteng naganap sa ibang bahagi ng ating bansa. Bagamat hindi po ito nangyari sa atin dito sa NCR, ito po ay nagsisilbing paalala para lalo po nating paigtingin ang ating mga hakbang sa seguridad po ng ating mga paaralan. Bilang precautionary measure po, simula po nung nag-start ang pasukan bilang part po ng ating balik eskwela, meron po tayong dineploy na nasa mahigit 4,000 kapulisan na nakakalat po yan sa iba't ibang eskwelahan dito sa NCR. Private and public schools po yan, kung saan sila po yung nagkakandak ng police visibility, foot at mobile patrols. Ganun din po yung koordinasyon sa mga school authorities, barangay at maging mga local government units. Layunin po natin ito na agad pong matukoy kung meron pa man po tayong mga security concerns or mga issues na maaring makaapekto po sa kaligtasan ng ating mga learners, mga guro, maging mga school personnel. Paki-orient lamang po kami, no, Ma'am Hazel, kasi may mga public or private schools po na mayroong supplemental help mula po sa barangay police. Ito po ba hindi minamandato ng pulisya? Kasi mayroon po na iba na wala rin po, at kung hindi naman, is this something na tingin yung dapat po i-work out on top of the police assistance po sa area? Yes po, ang deployment po ng mga barangay personnel o yung ating mga tanod, mga DSF po natin at iba pang karagdagang security support ay karaniwan pong nakabatay sa assessment ng paaralan, ng barangay at syempre ng local government unit. Hindi po ito mandatory sa lahat ng paaralan dahil magkakaiba po yung kanilang mga sitwasyon, yung laki ng eskwelahan, maging yung security requirements po ng mga paaralan. Gayunpaman, nakikita po natin na malaking tulong ang pakikipagtulungan ng ating barangay, ng ating school security personnel at maging ng PNP bilang bahagi po ng whole of community approach sa school safety. Ang mahalaga po ay may malinaw po tayong koordinasyon, meron po tayong mabilis na communication mechanism sa pagitan ng ating mga paaralan at ng mga authorities upang agad po nating matugunan ang anumang concern para po hindi na po agad ito lumala or mag-elevate. Sa deployment po ng mga pulis po ng NCRPO malapit sa school premises, ano po yung consideration as to the key areas na may mga tataong pulis at ilan po yung itinatalaga? Nakabatay po yung ating security assessment. Nakabatay po ito, syempre, doon sa ating ginawang security assessment prior po doon sa pagsisimula ng pasukan. Since yearly naman po tayo merong ginagawang monitoring, inaalam po natin kasama yung mga school administrators, maging yung barangay, depende po sa laki po ng eskwelahan, yung expected po nila ng mga estudyante, at syempre binibigyan din natin priority yung mga entrance at exits ng mga paaralan, yung pedestrian crossing, terminal, kung meron po ba mga places of convergence na malapit po doon sa paaralang iyon, mas malaki po yung ibibigay natin na deployment ng personnel since hindi lamang po yung mga learners or yung mga teachers ang ikikater ng ating mga pulis, kundi yung iba pa pong dumadaan doon sa area na yon. So, yung pagpasok ng ating mga estudyante is hindi lamang po sila yung magbe-benefit doon sa mga sa police personnel na nakadeploy natin, maging yung iba pang part po ng community natin. Naobserbahan lang po namin na magmula po na mangyari yung June 22 Tacloban shooting, parang nagkaroon po ng initiative yung ilang public schools in Marikina and Quezon City na magkasapo ng security check. Pero nagdulot naman po ito ng mahabang pila at nakakasagabal po sa trapiko. Ito po ba ay kasama po sa mga tinitingnan po ninyong sistema? Yes po, since nagkaroon nga po tayo ng ganitong mga, yung nangyari pong incident natin sa Tacloban and sa Cavite is nagkaroon po ng mga separate na mga request or mga special request na po yung ibang mga paaralan kung kaya po hindi pare-pareho na merong ibang nagkakaroon ng security check, nagkakaroon ng mahabang pila ng gaya na nakita po natin dito sa QC at sa Marikina. So depende po yan. Pero yung sistema po natin is inaayos po natin para ensure po na hindi naman po tayo nakakaabala
nakakaabala o nakakasagabal sa trapiko, lalo na po dun sa mga hindi naman po papunta talaga dun sa eskwelahan or dun sa mga magtatrabaho or kumbaga napadaan lamang dun sa school, medyo naaabala po sila doon. So, ang layunin po naman nito ay para lamang sa karagdagang security measures at pinaplansya pa po natin yung ating mga ginagawa na mga pag-elevate natin doon sa ating mga ginagawang security measures, precautions para po ensure na yung mga incidents na nangyari sa ibang lugar ay hindi po mangyari sa atin. May mga pagbabago po ba na sa mga kapulisan ngayon, Ma'am Hazel, na kasi po ba di po ba kadalasan ng mga pulis ay nasa labas lang ng paaralan, sa entrance, sa paligid lang po ng premises ng mga paaralan. Ngayon po ba po pwede nang pumasok sa loob ng school yung mga pulis para magpatrolya or mag-check po ng security? Pagdating po sa pagpasok ng ating mga uniform personnel sa ating mga paaralan, magdidepende po yan sa security requirement or sa request po ng ating mga school administrators o sa mismong paaralan po. Since ayaw naman po natin na mag-cause ng panic or maging disturbance yung pagpasok po ng ating uniform personnel. Since meron naman na po sa labas, pumapasok lamang naman po ang ating mga kapulisan kapag po kinakailangan at kung meron po silang kinakandak na mga dialogue, which is regular naman po na ginagawa ng ating mga kapulisan sa stations para po magkaroon naman ng kaalaman yung ating mga learners, yung ating mga teachers sa kung ano mga dapat nilang gawin na lalo po ngayon na ang kailangan po natin is paano mag-handle or paano po tayo, ano po yung dapat nating gawin, precautionary tips, security tips natin kung sakali po may mga ganitong insidente na mangyari sa ating mga paaralan. Isa po sa anggulo sa Tacloban shooting ay yung posibleng bullying incident at nabalitaan po namin mayroon kayong isinasagawang dialogue sa bawat paaralan po sa Metro Manila, nabanggit niyo po kanina, no? May datos po ba ang NCRPO sa bullying cases na nai-report po sa pulisya at gaano po ito karampant? Sa ngayon po, wala po tayong data na nagpapakita po na laganap or tumataas ang bullying cases na umaabot po sa police intervention dito po sa atin sa NCR. Kadalasan po yung mga ganitong incidents ay na-actionan po muna sa level po muna ng mga schools or guidance offices at syempre kasama yung mga magulang bago pa po ito makarating sa kapulisan. Usually po, pag yung mga bullying incidents na yan, kapag may mga insidente na po na kumbaga may criminal incidents na, saka pa lang naman po pumapasok yung ating PNP. Not unless po na hiningi nila yung ating assistance kasama yung DSWD, saka pa lang po papasok ang PNP. Pero sa gayon pa man po hindi natin minamaliit syempre ang usaping ito batay po sa ating mga namomonitor na mga school-related incidents nung nakaraang school year. Meron po tayong ilang naitalang incident gaya po ng theft, physical injuries, na maari po nabalitaan natin yung dalawang insidente ng stabbing incident sa ating dalawang eskwelahan. Ganon din po yung bomb threats. Bagamat wala pong naiitala pang bullying incident ngayong panahong ito, ngayong school year na ito, at hindi po natin naman gusto na magkaroon, meron na po tayong mga prior coordination sa ating mga paaralan para po pumunta yung ating mga members po ng ating mga stations, yung mga police personnel po natin, kasama po yung ating mga taga Women and Children Protection Desk na magbibigay po ng kaalaman sa ating mga estudyante, sa ating mga teachers, kung ano po makikita po nila, ano yung mga signs po ng bullying, ganun din po kung ano po yung mga posibleng sanctions at penalties na maaari pong ipataw sa kanila kung sakali man po na ma-involve sila sa pagbubuli ng kanilang kapwa or yung iba pa pong mga insidente na maaring kasangkutan ng ating mga estudyante. Yung isinagawa niyo pong dialogue, Ma'am Hazel, sa mga schools, kamusta naman po yung pagtanggap dito ng mga school administrations at may mga policy na po ba na nabuo sa mga paaralan? Sa ngayon po, nakita po natin na maganda yung pagtanggap ng ating mga paaralan sa ating pakikipag-ugnayan sa kanila. Nakikita po natin na ang kanilang kahandaan na makipagtulungan para po mapanatiling ligtas at maayos ang learning environment ng ating mga estudyante. Ganun din po yung kanilang
kahandaan na tanggapin na ang PNP po ay nandyan hindi po para makasagabal sa kanilang pagtuturo, kundi nandyan po para tulungan po sila na ensure na yung environment po ng ating mga learners ay magiging tahimik, magiging conducive sa kanilang mga pag-aaral. Kumbaga magiging safe zone po ang ating mga paaralan dahil nandyan po ang ating mga teachers at ang ating PNP na tutulong po para mas mabuti at mas matuto yung ating mga estudyante. Nabanggit po na sa isang press con po sa Malacanang na yung PNP po ay nagpaplano na magsagawa na rin po ng active shooter drills. Mayroon na po bang development sa planong ito, Ma'am Hazel, na kung kayo po dyan sa NCRPO, kailan po kayo magsasagawa ng active shooter drills? Sa ngayon po, pinaplansya pa po natin yung drill na yan since hindi lang po ang PNP ang kailangan pong, kumbaga po, maraming agency po na kailangan nating itap para po dyan sa ating drill na yan. Sa ngayon po, ang ginagawa po natin, nagpapakalat po tayo ng mga flyers, ganun din po doon sa ating social media pages, ay pinapakita po natin kung ano po yung mga dapat nilang gawin. So yung drill po ay sinasaayos natin at one of these days, siguro po meron po tayong magaganap na drill sa isa sa mga schools na mapipili natin at ito po yung magiging kumbaga simula ng ating isa pang mga pwedeng gawin, security measures natin na i-implement sa ating mga eskwelahan para ensure na magiging handa po sila, hindi lamang sa mga natural disasters na pinaghahandaan natin sa mga eskwelahan, kundi katulad nito po ng mga active shooter drill po na ito. So sa ibig sabihin, Ma'am Hazel, sa pilot implementation nitong active shooter drill, isang eskwelahan muna yung paggaganapan po nito? Posible po, since meron po tayong isang, hindi pa po kasi natin ito masyadong napaplansya since hindi, kumbaga bago po itong drill na ito na gagawin natin. Kung kaya po kailangan nating plansyahin na mabuti para po yung ating mga estudyante, syempre hindi po sila magugulat dahil alam naman po natin na first time natin itong gagawin, nakikita lamang natin ito sa TV, sa ibang bansa, yung mga ganitong klaseng pangyayari. Kumbaga, inire-ready rin po natin yung ating mga learners dito sa klase ng drill na ito para hindi po sila magulat at syempre kailangan po yung koordinasyon ng kanilang mga magulang para po yung paggabay sa kanila sa ganitong mga pangyayari ay hindi lamang po sa paaralan kundi maging sa tahanan po nila. Since bilang bahagi na rin po ng pag-ensure ng safety and security ng publiko, ano po yung additional reinforcement po na ginagawa ng NCRPO, especially po sa mga crowded places, tulad po ng mga malls, churches at yung mga amusement parks? Pagdating naman po dun sa mga places of convergence natin, alam naman po natin na hindi po natin maiwasan na may mga ganyang incident, lalo pa po at talagang maraming tao, iba't ibang klase ng tao yung makakasalamuha mo sa ganyang mga lugar. So pinapayuhan po natin yung ating mga kababayan na lagi po maging alerto, maging mapagmatsyag. Ang ating mga kapulisan naman po, since mas pinaigting po natin yung police visibility, ay agad-agad po nilang makikita, agad-agad po silang makakahingi ng police assistance at syempre ang 911 po ay nariyan din lamang para agad ninyong matawagan kung kinakailangan po ninyo ng agarang tulong. Maraming salamat, Ma'am Hazel, sa pagsama po sa amin ngayong umaga na ito. Bago po namin kayo bitawan, hingan na lang po namin kayo ng mensahe sa publiko. Sa ating po mga kababayan, inaasahan po namin sa inyo inyong suporta sa ating mga susunod natin na mga activities para ensure po yung safety ng ating mga learners, ng ating mga teachers, ay hindi lamang po sa mga paaralan kundi sa ating buong community. Ang inyong pong suporta at ang inyong pakikipagtulungan ay mahalaga pa po para dito sa mga proyekto at mga programa na gagawin ng PNP para sa kaligtasan po ng lahat. Para naman po sa mga agarang police assistance at sa inyong kinakailangan ng paghinang tulong or meron kayong gustong i-report na mga kahina-hinalang tao, sitwasyon or ano man pong maaaring i-report niyo with regards sa security concern, maaari po kayong tumawag sa 911 or lumapit po sa pinakamalapit na police station para po sa agarang police assistance. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Ma'am Police Major Hazel Asilio. Mga kanyusik, nakasama po natin na si Spokesperson and Chief Regional Public Information Office for the National Capital Region Police Office, Police Major Hazel Asilio. So yan na, mayroong abiso ang PNP na kasama po yan sa pinag-iisipan nila yung pagsasagawa po ng
active shooter drill. So di ba kadalasan ang drills lang natin na ginagawa sa mga school, earthquake drill, yung mga pagtugon natin sa mga natural calamity. Ngayon, sad to say, di ba? Magiging kasama na din sa isasagawa sa mga school yung active shooter drill. Di ba? Nakakalungkot na mangyayari na rin ito dito sa ating bansa, no? Na ibig sabihin parang natutulad na rin tayo sa ibang mga bansa na nagkakaroon ng mga active shooter sa mga eskwelahan. Sana naman hindi na maulit yung insidenteng yun sa Tacloban City at yung bukod doon sa insidente ng pamamaril, yung insidente din ng pananaksak sa ibang mga eskwelahan. Ano? Sana talagang matugunan na itong mga ganitong insidente, matuldukan na at hindi na maulit pa sa iba pang mga eskwelahan. So yung mga